Bukas na ang unang tune-up game ng Gilas mga kapatrol at napaka-excited na ng lahat. Pero according sa ating source ay baka magtatago ng alas ang Gilas sa tune-up game at hindi ipapakita ang full force upang iwas injury at hindi ma-scout ng mga kalaban. Mukhang may hindi maglalaro versus Taiwan at sana ay hindi ito si Kai Sotto. Kailangan kasi ni Kai na makukuha ang kanyang kumpiyansa at napakatagal na rin niyang hindi nakapaglaro ng isang competitive game. And according sa ating insider, ay in the event na maglalaro daw si Kai, ay ready na siya sa kanilang match-up game versus Samuel de Guara. Ito na ang hinihintay nating lahat, ang tapatan ng dalawang mga higante na tiyak mag-overflow ng mga fans ang Field Sports Arena. And expects Kai to test his power inside kung kakayanin ba niya si Sam at kung hindi, ay ready naman ang mid-range at ang 3 points bombs ni Kai, pati ang kanyang athleticism and speed ay tiyak ikakagulat ni Sam. Alam ni Kai na napakatangkad ang kanyang makakatapat, kaya according sa ating source, ay ininsayo daw ni Kai ang kanyang mga long-range shots at pati mga fadeaway shots around the basket, knowing na napakalaki ng kanyang makakatapat. And according sa ating insider, ay hindi daw magpapatalo si Junmar Fajardo, ang 7-time PBA MVP na kung saan, as usual, doing Junmar Fajardo things. Si Junmar ang nagiging stabilizer ng team at maganda rin daw ang kanilang samahan ni Chris Newsome. Alam naman nating lahat na kagagaling pa lang sa isang heated series sina Junmar Fajardo at Chris Newsome at alam rin natin na silang dalawa ang leader ng kanilang respective team. In fact, the last 2 shots ng finals are between the 2 players. Ang isang fadeaway 3-point shot ni Junmar Fajardo na sinagot naman ng isang mid-range shot ni Chris Newsome. Pero sa Gilas, ay sila pa ang magiging Batman and Robin according sa ating insider. And that is a welcome development upang mapadali ang kanilang transition sa paglalaro sa PBA patungong Gilas. At sa ngayon ay napakalaki ng gagampan ng role ni Newsome. Ngayong wala si Scottie Thompson, ganun din si Junmar Fajardo, ngayong wala si AJ Edo. So in other words, ay napakalakas pa rin ng Gilas kahit kulang ng 3 players ang team. Mga two-way players kasi ang lahat at very versatile players ang lahat. Coach Tim Cone puts premium on versatility sa kanyang pagpili ng 12 players. Kaya kahit kulang-kulang, ay hindi pa rin nararamdaman ang kakulangan ng 3 players dahil na rin sa tulong na naibibigay ni Japet Aguilar at Mason Amos. At kahit wala pang pinalit kay Scottie, ay napakalakas pa rin ng team. In fact, mas nagiging offensive team raw ngayon ang Gilas sa pagkawala ni Scottie. At masusubukan ang lakas ng Gilas versus Taiwan Mustangs na kung saan siguradong gustong bumawi ang Taiwan sa kanilang pagkatalo sa unang window na kung saan tinambakan sila ng Gilas. This time ay ibang Taiwan team na ang makakatapat ng Gilas at marami silang mga imports at maglalaro pa ata sina Alex Cabagnot at Roshan McCarthy na galing sa PBA. Kaya masusubukan talaga ang ating guard lineup dahil napakalakas rin ng mga guards ng Mustangs. Pero dito natin makikita kung gaano ka-genius si Coach Tim Cone kung papaano niya mahanapan ng paraan ang kakulangan ng point guard. At eto na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Eduardo Yabes. Dapat lagi lang positive ang practice, lalo na si Kai. Sa kanya kasi ang sentro ng game. Shoutout at Easy Steps Tutorial. My first 5, Ramos, Amos, Tamayo, Kembao, Soto and Brownlee. They are big, have quickness, can fill different positions, and can shoot 3. In first quarter, Kembao will play point. Second quarter is Ramos. Then on the half or third quarter is Brownlee. They can run the plays of new version triangle offense, their version of pick and roll, spot-up shooters. At balitang NBA naman, ang negosasyon ni Klay Thompson at Golden State Warriors nakatigil hanggang lumalapit ang free agency. Si Klay Thompson sa ngayon ay hindi nag-iisip ng shorter offer mula sa Golden State Warriors. Kahit sa wide open na negotiation, walang deal na nakahain for 1 year, 2 year, or 3 year dahil nothing is currently on the table. Yan ay according to league sources. Wala pang produktibong usapan
sa pagitan ng Golden State Warriors at ni Klay Thompson o ng kanyang kinatawan. Sa madaling salita, nakatigil pa ang mga usapan. With free agency now less than 10 days away, malamang na mag-exit na itong si Klay Thompson sa nag-iisang NBA team na kanyang nilalaruan mula pa noong na-draft siya sa Golden State Warriors. At ayon sa sources ng liga, hayagang ipinapanatili ng Warriors ang kanilang hangaring ibalik si Thompson sa tamang presyo at tamang role, pero itinuturing nila ang kanyang sitwasyon bilang isang negosyo na dapat ayusin pagkatapos suriin ang iba't ibang paraan ng pagbuo ng kanilang roster. Sila ay naghahanap ng mga paraan para mas mapabuti gamit ang non-guaranteed $30 million contract ni Chris Paul bilang isang flexible tool. May usapan na sila kay Chris Paul tungkol sa posibleng paglipat ng kanyang guarantee date mula June 28 to July at maaring magpapahiwatig lamang na hinihikayat si Klay Thompson na maghintay ng mas mahaba pang panahon. At kung magagawa ng Warriors na makuha ang isang kilalang player na may mataas na sweldo, magkaroon ito ng malaking epekto sa kanilang maialok kay Klay Thompson, alinsunod sa kanilang plano na iwasan ang ikalawang apron. And this would merit alinsunod sa matinding pangangailangan ng Warriors na mapabuti ang kanilang inadequate roster at maaring magmukhang malumig para sa isang franchise legend na si Klay Thompson na nagwagi ng 4 na titulo sa kanyang 13 years sa Warriors pero ngayon ay malayo sa kasalukuyang off-season priority list ng Warriors. Tila iniisip ng Golden State Warriors na maaring makaranas si Klay Thompson ng hindi mainit na free agent market at sa huli, bumalik sa isang mababang rate. Controlling owner Joe Lacob, second-year general manager Mike Dunleavy Jr., and Vice President Kirk Lacob are pulling the levers. Walang naitala na pagunlad sa pagitan ni Klay Thompson at ng Orlando Magic ayon sa sources ng liga, bagaman may ilang initial mutual interest. There is expected to be interest from the other cap space teams and some long-term offers on the table in a market that can always move in unpredictable decisions. At posible na ang pinakamahusay na offer para kay Thompson ay smaller in money and shorter in years than many projected or expected, leading some to presume that will lead back to an inevitable reunion with the Golden State Warriors at a rate both sides are comfortable with. But that's not necessarily be the case. At kung sakaling sa huli ay lapitan ng Warriors itong si Thompson ng isang competitive offer na magtutugma o lumalampas sa value at mga taon, ay ganun pa rin. Maari pa ring umalis si Klay Thompson sa kupunan at maghanap ng isang bagong simula sa ibang kapaligiran malayo sa nabuong friction ng nakaraang ilang taon sa dating kupunan niya na Golden State Warriors.